dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko, Admar and MJ. At yung pangungutang na kalabisan na nitong administrasyon na to, pero hindi natin nakikita kung saan napupunta. Ngayon nakikita na natin, ayun lang pala napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko. Wala talaga tayong nakikita na redeeming moment doon sa the last 3.5, no? If I may say, na administrasyon itong si Bongbong Marcos. Wala talaga akong nakikita eh. You know, walang kabutihang nagawa. In fact, talagang pasakit yung administrasyon na ito mula sa kanyang pag-upo, MJ. Dahil nakalipas na po ang mahigit 3 taon na termino po ng kasalukuyang administrasyon at kalitwat kanan na rin po yung mga survey na lumalabas at nananatili pa rin po sa lahat ng mga matatas na opisyal ng ating gobyerno, Vice President Sara ang may pinakamataas na grado, ratings, mapatras, approval, o di kay performance, compare sa atin pong presidente na kung kukunin yung net trust, net rating po niya, negatibo. Kumbaga sa Bisaya pa, utangan pa siya. No? So, by EB, ano ba ang nakikita ninyo na possible na nakaka-apekto dito sa rating ng kasalukuyang administrasyon ng presidente natin yan? Well, unang-una, let me bring to you, nung unang umupo itong si Bongbong Marcos, na napakataas ng kanyang trust and approval rating, no, on the back of the success of the unit team, no, yung tambalan nila ni VP Sara. After that, noong nakita na at sinimula na ang pag-atake kay VP Sara, especially doon sa mid-2023, doon na nag-umpisa na bumulusok yung ratings ni Bongbong Marcos. Minsan bahagyang tumataas, pero ang trend niya kung titingnan mo yung graph, no, ang chart, ay talagang bumaba at bumulusok hanggang doon na nga sa impeachment ni VP Sara noong February 5, 2025 at hanggang bumulusok ulit, no, ng sobra-sobra doon sa March 11 na kidnapping ni former President Rodrigo Duterte. At mula noon, hindi na nakakabangon itong si Bongbong Marcos dahil besides nakita ng mga tao na pamulitika ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung ginawa niyang instrumento dyan ay yung kanyang pinsan who was then Speaker of the House. And along that pamumulitika ay nakita at naobserbahan na rin ang corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi lang ang korupsyon, kung hindi, yung wala talaga tayong nakikitang very major projects at mga makabuluhang mga programa kung saan na-address ang concerns ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung inflation, yung mga failed promises niya, yun na yun. At yung parang final nail in BBM's ratings coffin, yung final na ano ba yan, yung nail sa kanyang kabaong, no, ito na ngang corruption na sinimulan niya at akala niya he can control the narrative na siya yung hero, nag-backfire sa kanila at hindi na ngayon niya, it's spiraling out of control ang corruption na ito at nabalatan halos lahat na. At dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason
na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko, Admar and MJ. Opo, pero nakita nyo ba sa mahigit 3 taong pamumuno na kumbaga umabot ba sa punto na uy, makakabawi na sana ito or pwedeng bumawi ito or may dapat gawin, makakabawi sana ito para mapaganda yung kanyang imahe by EB? Wala akong nakita, no, MJ, no, sa ngayon, no, looking back, again, sabi nila nga, hindsight is always 2020. Kasi nga, ito na ngayon, yung mga suspetsya natin noon, imagine, no, ang nag-umpisa dyan towards the end of 2023 was the fake People's Initiative, no, kung saan nag-promise itong sina Martin Romualdez ng ayuda para lang pumirma at budulin yung mga tao na pumirma doon sa People's Initiative na kung saan ang talagang layunin is to change the Constitution, amend the Constitution para magiging parliamentary na ang ating sistema ng gobyerno at magiging de facto Prime Minister itong si Martin Romualdez. So mula noon hanggang itong issue doon sa West Philippine Sea kung saan hinayaan nila na ang mga Amerikano ang magdidikta dito sa ating foreign policy at lumayo sa kanyang campaign promise si Bongbong Marcos for continuity, especially with the former President Rodrigo Duterte's foreign policy, independent foreign policy, at yung pagdagdag niya ng additional 4 or 5 EDCA sites. Ngayon nga, sabi nga nila, nasa 7 na yung EDCA sites, na lalo tayong pinapalapit doon sa dangers of an actual shooting war doon sa South China Sea. Yan at yung pangungutang na kalabisan na nitong administrasyon na to, pero hindi natin nakikita kung saan napupunta. Ngayon nakikita na natin, ayun lang pala't napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko, wala talaga tayong nakikita na redeeming moment doon sa the last 3.5, no? If I may say, na administrasyon itong si Bongbong Marcos. Wala talaga akong nakikita Admar and MJ, no, sorry to say this, no, hindi naman sa very antagonistic ako, pero alam mo, yung stock market natin, yung foreign direct investment levels natin, yung ating economic growth. Pag ang isang kasi sa ibang bansa kahit may corruption, pero pag solid yung economic policies mo, pag solid yung iyong economic fundamentals, hindi gaanong bababa ang ratings ng isang pangulo, ng isang leader, no? Kung nakikita ng mga tao at ramdam nila na yung kanilang pamumuhay ay bumuti kahit man lang konti. Dito kay Bongbong Marcos, you know, walang kabutihang nagawa. In fact, talagang pasakit yung administrasyon na ito mula sa kanyang pag-upo, MJ.